School lesson bahin sa A Heart for God. I request everybody standing, please. Again, Joshua chapter 22, verse number 5. Joshua 22. Joshua. Joshua 22, verse number 5. Nana mo? Ang uban, kung halimbawa, wala pa mo'y Bible, especially mga bisita na mo, natay screen para makita ninyo ang verse nga itong ibasa. O if you are a member of this church, dapat nadyo kay Bible. Amen? Dili lang sa cellphone. Nadyo physical nga Bible. Okay, Joshua chapter 22, verse number 5. Atong pagadunganon, pagabasahon, ready now, read. But take diligent heed to do the commandment of the law, which Moses, the servant of the Lord, charged you, to love the Lord your God, to walk in all his ways, and to keep his commandments, to cleave unto him, and to serve him with all your heart and with all your soul. Let us pray. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabuntagon. Salamat, Ginoo, sa imong kayo. Salamat, Ginoo, nga kami himo na sad sa mga Sunday School. Salamat, Ginoo, sa kadaugan sa tanatibok siman ang ikaw nag-uban kanamo, sa tanang panalangin nga ikaw naghatag kanamo, Ginoo. Dear Father God, as we go on, Ginoo, ikaw magapanayan hatag namo heavy wisdom sa pagsabot sa imong pulong o kini ma-apply na sad namo sa tagsata sa kinabuhi. Dear Father God, as we go on, Ginoo, ikaw among gitugyanan sa ngalan ng Jesus. Amen. Please be seated. Maglingkod mo. So, sama sa last Sunday na to, introduction pa to, no? Last Sunday. So, ang atong lesson is bahin sa heart for God. When we talk about heart for God, kanang gitawag nga naadyo kay gigahin gyud nga para sa Ginoo. Actually, kung tanawon na to, pag sinabi natin a heart for God, it should be complete. It should be whole. No? And, isa lang po maingon ako, kung gusto nato na adyo tayo kita kasing-kasing para sa Ginoo, una, kinahanglan luwas gid kita. No? Kinahanglan luwas gid kita. Since nga kita, luwas na, gamay ra man ito bag. Luwas na ba ta? Kung kita luwas na, kinahanglan na adyo tayo kasing-kasing para sa Ginoo. Na adyo tayo gitawag nga part sa ato nga kasing-kasing nga mga lagad yun sa Ginoo, na adyo tayo kasing-kasing para kaniya. Because a heart for God is gitawag nga personal revival. So every now and then, every day yun ang gitawag nga revival sa atong kinabuhi. Panalitan yang people ka, and then hulaton pa ni Mang December, kaya na ay youth conference. Dili na ni mo hulaton ang youth conference para sa personal revival. That is an everyday task. Christians, even though dili ka na young people, pero you still have the gitawag nga personal revival because you heart the heart for God. No? So, and also, kung nanadyo kay kasing-kasing para sa Ginoo, na kay gitawag nga, nadyo kay desire nga mangita sa Ginoo. So salamat sa Ginoo, early in the morning nakakita. Amen? Amen po ba? Baka mamaya ang uban diri. Nara ko diri kay didakan man minusan man or part man sa mong trabaho. Unta, dili part sa trabaho nga ikaw nasa simbahan, kundi part sa kasing-kasing nimo nga mo simbag yun sa atong Ginoo. Amen? Now, physically, sa atong atong kasing-kasing, sama sa atong gilason, this is just a review, na siya gitawag nga 75 times siya mupitik in 1 minute. So we must take good care of our heart. No? And kung tanawan na to, ang ingon sa pulong sa Ginoo in Proverbs 17 verse 22, a merry heart doeth good like a medicine. So, kinahanglan malipayon kita. Pag nasa simbahan, di ta mag-uul. Nakasmile ka. Kung panalitan sa pagwali sa pulong sa Ginoo, nasakitan ka, amen ka kay nga naman, naigo ka sa medicine sa Ginoo. Kaya kung kasing-kasing na to, gahi na kay sa nga tanan, di na yung ka maigo sa pulong sa Ginoo, na, pero hindi na ka mag-uul. Maabot ka sa simbahan, walihan na punta, masakitan na punta. Here, dili ta mo gipasakitan. Ang pulong sa Ginoo, nakaistorya ka ninyo. Kaya nga naman, nag-care ang Ginoo ka na to. Kaya nga naman, naman kay kasing-kasing para sa Ginoo. Amen? So now, before ta mo proceed sa gitawag nga, point number 1,
A man who truly have the heart for God will pursue some basic qualities. Naman ko'y kasing-kasing sa Ginoo, pero wa pa ako nasayo doon sa may akong buhaton. Unsa bay akong mga angay baga buhaton, aron na ako'y gitawag nga kasing-kasing gyud sa Ginoo. Una, point number 1, nga gi-share ni Joshua, is love the Lord. Higugma gyud ang Dios. When I was sharing the word of God to others, and then magisgod mi bahin sa religion, sabi ko sa una, murag huna-huna nato, mo na to'y Diyos. Mo na titunod nga Diyos. Pero according to the Word of God, ang atong Ginoo is what? Is spirit and in truth. Mo na yung nag-worship sa Ginoo. Amen? Mga nga wala dito tayo makita ang larawan diri or any graven images, kay nag-worship ta sa atong Ginoo nga buhi. Dili ka itong gilansang gihapon sa cross, nandun karon. Amen? So now, love the Lord. The Bible commanded us to 250 times to love the Lord. This is a commitment of affection. Commitment of our affection. So love the Lord. Colossians chapter 2 at 3, verse number 2. Set your affection on things above, not on things on earth. Okay, balik na punta. Naata sa simbahan, magsimba gyud kita. O ayo, itago-tago nyo na ng cellphone ninyo dahil na kaya dili man na part sa atong pagsimba ang pag-cellphone. Dili na part sa pagsimba ang mag-Facebook ka mo karon. Dili part sa pagsimba ang mag-ML hantud karon. Naata diri karon para sa pagsimba. Mga kumuhin mo na dyan tayo Bible. Kaya according to the Word of God, set your affection on things above. Wa man ko nag-isgot diri bahay sa unsay timeline ni ano karon, unsay timeline. Wala tay timeline karon. Naata sa pulong sa Ginoo. Set your affection on things above and not on things on earth. Kabalo ta unsay nasa kalibutan. Unsay nasa kalibutan? Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Kung hantud karon, di gihapon ka maigo, bahin giwalihan na ka, nga dili magsigig cellphone sulod sa simbahan na kay pride of life. And lust of the flesh ni mo nga, magbuot man ka, nga ako man yung cellphone, bitaw, dili mo ko magbuot, inyo haman na. Pero here, unsaon pagpakita nga ikaw nahigug mo pag-ayos sa Ginoo, kung kanang sinpong nga cellphone nga gadget, di gyud mo maihipos para lang sa atong Ginoo. Diba? How can we, sometimes nga makaingon nga nagsimba kita, pero ang atong huna-huna, na nasaradaan ka, na itong balay, nalakwal, ako tarong, or, basin mo na ako, nahipos itong inununa na ako ba, sungkab ba na ba itong among iring? Kana, basin mo na nahitabo ba? So, kung mahimo, set your affections on things above. Ikaduha, 1 John chapter 2, verse number 15. Love not the world. Kung sa ganun nasa kalibutan, the lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Love not the world, neither the things that are in the world. Karon nga no, dili pa maba-erase ang scatter karon sa inyong mga cellphone. Kanya, mangnyawat na lang ta, manghinaot na lang ta, basin makadaog. Undangin na ninyo, natay kauban sa una riyan, nalubong na sa utang, di pa mumuundang. Kano sa mamumuundang, nangaupaw na ta? Nangahurot na atong gitawag nga savings, nanghurot na atong gitawag nga saktong pagbuot. Kaya nga naman, nagkautang-utang, wala, nagkalayas-layas na. Tungkol sa... Kaya nga naman, love not the world, neither the things of it, of the world. If any man love the world, the love of God, the love of the Father is not in him. Sometimes, we focus on the wrong things. Nag-focus na ta sa murag hunaw na to, sakto na ni siya, pero wrong. What we focus upon is what we came to love. Kung sa may focus na to, sa una, bagong paminyo, focus yun na sa matag-usa. Basta bago pa, bago pag yun,
Very close, very sweet. Nung nagkaanak, nasa tunga ng anak. Nasa tunga. Medyo ang focus na nasa anak, both mother and father na nasa anak. Kaya minsan, pag nag-aaway ang mga ginikanan, ang anak, dili yun sa nasa tunga. Supposedly, dapat kayong dalawa ang perminti kuyog. Ang anak ninyo, this part, nasa kilid-kilid raunta. Diba? Kaya nga naman, kamo mangguhinungdan nga na inyong mga anak, usahay ma-focus na ta sa ubang mga butang. Minsan, focus na sa atong trabaho. Minsan, focus na ta sa what? Kanya, dili lang sa ko mag-soul winning karon kay ulan. Murag ang kasing-kasing ni mo ana, murag layo na sa Ginoo. Salamat sa Ginoo, daghang mga young people nga they are playing the instruments. And then, nag-play pa sila instrument mo, appeal sa choir. How about yung mga ginikanan sa una? Nga ang mga ginikanan, kabalo ko, nag-choir man to sila sa una. Naman ta. Base na lahi ng focus ninyo. Ang anak na lang ko mga lagad, iya man yung pagpangalagad. Dili kayo, ang akong anak na lang, kay sila yung nakabaluan na, there's always a way nga makapangalagad sa Ginoo. Kaya nga naman, base ng focus sa kasing-kasing nato, lahi na. Mga parents, dapat kita yung mag-una mga lagad sa Ginoo, dili mga bata. Kita mga ginikanan. Sa una, kuyog pa na ako, pero tindaghanan ng ginamo karon. Tapos, magalit naman, pipila na lang man ng men. Men, naman ta. Kita yung mga pillar unta, nga wala naman tao sa pagpangalagad sa Ginoo. Sir, wala man pud kami, dili man pud kay, wala ko sinabi nga ang pagpangalagad, choir lang. Sa una, driver. Pastor, mananghin ko, pastor, nga mag-practice ko drive. Kay para makapangalagad ko sa Ginoo. Nakabalo na pag-drive. 1, 2, 3 months. Dasig. Karon, naman ang nangalagad karon sa pag-drive. Pangitaunon kay sa ngatanan. Wa ko na mo'y boy, ha? Wala ko na mo'y boy. Basin ang kastong kasing-kasing ba, nalahi na ang focus. Nahimo lang personal, hindi na para sa Ginoo. Amen? That is why men are struggling because of wrong affection. Nag-struggle yun ang tao tungkol sa wrong affection. Their focus is wrong. They are not focusing upon the Lord. Here sa atong pagpangalagad, sa atong gugma sa Ginoo, dili ta mo tan-aw sa uban. Tan-awon nato atong kagalingon unsay atong nahimo para sa Ginoo. Amen? So there is unfaithfulness to God's house instead of faithful attendance. Yes, tinuod, nag-attendance ka. Perfect ka perminte sa attendance ni Ma'am Gemma, ni Ma'am Pe, or kinsa pa yung nag-attendance diri karon. How about ang kasing-kasing nimo? Perfect ba para sa Ginoo? Yun man ang pinaka-importante sa tanan. Unta, ang gugma sa Ginoo mo na gitawag nga magpugos nato ba nga mga lagad kaniya, ang magpugos ka nato nga higugma gyud nato ang Ginoo. Remember, the time na wala pa ta na luwas, ang Ginoo nanay gihimo para ka nato aron kita maluwas. Siguro niglabay na ikatong gitawag nga Semana Santa, pero nakita nato sa una ka nagitawag nga the Passion of Christ. No? Giunsa si Jesus Christ. Gibunal-bunalan ang atong Ginoo, si Jesus Christ. Ang iyahang panit, paghapak, nalangkat nga, murag, di dyan ako ma-imagine ba kung panalitan, kita kahato, no? Murag pakita, ay. Okay. Siguro nakakita na ta katong na-disgrasyang motor, di ba? Lalo na yung mga motor diyan na hinay-hinay, yung tawon mong pag-drive, ha? Pag-drive nila and then na-disgrasya, ilahang gitrapuhan ang kalsada o ilahang panit. Nana dito ilang panit, nagarasan. Ang ilahang mga legs or what. Labaw pa nang nakahitabo ni Jesus Christ na langkat. And then after that, gikan dito sa pagbunal sa iya, gikarga pag yun niya iyang cross. Padulong dito sa Mount Calvary. Biro makakapoy na. Giluwaan pag yun siya. Kita kung maluwaan ganita, balos yun Di ba? Pero wala ni balos, gisagpa siya. Pero wala lang niya. Kaya nga naman, tungod sa gugma ka na to.
Giwear niya ang crown of thorns. Paita po na, no? Crown of thorns. Sakit kayo na sa kantanan, oy. And then after that, ilansang pa Diyos siya sa cross. Nagbitay siya for how many hours? And then, dili na amupugos ninyo sa gihimo ni Kristo sa inyong kinabuhi, aron higugma na atong Ginoo. Mga sa atong pagsimba, dapat na igugma, di ito mga tulog, oy. Uy, pang mata mo, Diana. Lain na po ninyo, oy. Nilibit ako. Kung tanawin ninyo, grabing gugma sa Ginoo ka nato, tapos tulog-tulugan rin nato. Grabe po ni, mura man na divine service na. Dili, just Sunday school pa ni. Okay? Love, 2 Corinthians chapter 5, verse 14, for the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we are all dead. Love is a decision. Decision yun na to. A decision to never let the fire of devotion of God, for God, die in mine heart. This is your decision. Kung panalitan, you desire ng mga lagad sa Ginoo, kinahanglan desisyonan yun na nimo nga gitawag nga unconditional love. Umulan, umaraw, pag-practice sa choir na aka. Pero na lang kung panalitan, hospital ka, grabe po na, Pastor, mga lagad ko sa Ginoo, dala-dala pa nimo tong imong dextrose, practice gyud ko karon, pahulay pud panagsa. Pero kung panalitan nga, ani ulan, taligsik, adi ko mapil sa choir, na ako'y rason. Ang uban gani, layo-layo pa jud ang ilahang balay, nangita gani pamagi nga, makanhi diri sa practice. Kita na noon nga na duol-duol, dili pag yun makanhi. Wala man gud may payong sa balay, mga di may makanhi sa practice. I hope nga na kay decision. Love is a decision nga, ang decision nyo that never let the fire of devotion for God to die in mine heart. As my love for the Lord grows, my understanding for His infinite love for me grows, and I grow and develop spiritually. The more ka naigugma sa Ginoo, the more nga makita mo kung sa'y gugma gyud sa Ginoo para ka nato. Pero usahay, gusto nato, kita higugmaon. Dilita mo tanaw sa atong himuon para sa Ginoo. Mga usahay, one of nangutana, nga na mo apil magka-choir. Kanya, para manganta ko. Unsa pa? Unsa na himuon sa choir, di ba manganta mang yun? Supposedly, unsa himuon nimo para sa Ginoo? Unsa ako may ambag para sa Ginoo? It doesn't mean nga, sir, edad-edara na manggod me. Uy, wala man na sa edad ang pagmalagad sa Ginoo. Kung nakay gugma sa Ginoo, ikaw jud mohimo pamaagi nga makapangalagad ka sa Ginoo. Ikaw jud mohimo pamaagi makani sa simbahan aron pagsimba kaniya. Ikaw jud mo kanta nga nay kasing-kasing para sa Ginoo kay nga naman nakay gugma para kaniya. Pero kung wala kay gugma, bisan pang mangugat ang song leader, di ka mo kanta. Kay nga naman wa kay kasing-kasing. Pero kung ang kanta, pangkalibutan, muug-ug pa yung ulo. Kaya nga naman, murag naagya po na yung gugma, daadid to. Di ba? Pero kanta para sa Ginoo, tikom dyan ang baba. Murag wadyo'y kasing-kasing para sa Ginoo. Sir, wa may kabalo sa kanta. Uy, kapila na mo nakita na ko dere, nagsimba kanunay. Pagka man di gyapon ka kanta, kay wa ka kabalo sa lyrics, nanang lyrics da na usahay o. Pero di gyapon ta manganta. Why? Basin wadyo'y ka kasing-kasing para sa tong Ginoo. No? Ulitin ko po, wa ko na mo'y buhi. Oh? Okay. Now, alam niyo yung kanta na Turn Your Eyes Upon Jesus? Kisay nakabalo, wag niyo lang itas kamay niyo, basta mabuking. Okay. Kinigisulat ni siyang hymn ni Helen Limwell, ang kanta ingon ani. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus, dili sa tawo, mga mapandol kita. Kaya nga naman ang tanaw na to, si ano bitaw, parehas naman mi. Dili ta mo tanawog tawo.
Mga, ang kanta, turn your eyes upon Jesus. Look full on His face. Wonder, tanaw, focus ka sa atong Ginoo. Mga sa atong pagsimba, focus ta sa atong pagsimba. Okay, kisay ting tanawa ng Korea novela dire. Huwag na kayo mahiya, taas na kayo ng kamay. Usahay, pati mga lalaki, tanaw na po man eh. Di ba, tanaw mo sa Korea novela? Pag tanaw ninyo sa Korea novela, wa mo kasabot silang istoryahan. Tama hindi? Pero yung action nakikita nyo. So, nagtanaw ka mo action, at the same time, meron ng subtitle. Tama? Pero hindi natin yung subtitle, basta niloloko lang tayo kung sakto ba ito pagka-translate. So, kung tanaw kag-action, tanaw ko pag-subtitle. So, murag ang mata mo, isa nasa taas, ang isa nasa baba. Mga dita ka focus, tanaw usahay. Ulitin naman natin. Baliktad naman ang mata mo. Ang mata mo isa sana sa ubos, ang isa nasa taas. Mga usahay, dita ka focus sa atong pagsimba, kay ibahin-bahin ang atong focus. Karon wala man tayo laing focus, Bible ramang yun. Amen? So kinahanglan, ang gugma nato sa Ginoo, atong igugma ang Ginoo, focus kita. So i-focus ninyo, focus karon. Magsimba gyud ko karon. Love is a decision. Hindi decision ng uban, ikaw mismo mo decision ani. Amen? So, as you focus on Jesus, your love for Him grows. Kaya nga naman, nag-focus na kaniya. And if it grows, your understanding of His love increases. Dili kayo nahimo kang stagnant. How many years na mga Kristohanon, kita gihapoy walihan. How many times na Kristohanon ta, kita gihapoy pikpikan. Padayon lang, brad. Padayon lang, sis. How many years na kitang mga Kristohanon, ang gugma nato sa Ginoo, murag paling-paling ragihapon. Dapat stronger na ta. Kaya nga, nakabalo na ta kinsay atong Ginoo. Dapat na natagitawag nga gugma sa atong Ginoo. Hapit na gid ang oras. Point number 2. Point number 2. Walk in all His ways. Okay? This is a commandment of direction. Determined by faith to go in God's direction. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Take a look at your Bible. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Tanawan mo, in life, we often make decisions without consulting the Lord or seeking His will. Di ba? Usahin nga nita. Mangita kong trabaho. And then, nanay gi-applyan. Isa, duha, tulo. And then, Pastor, magpaampo ko, Pastor, unsay kabubuton sa akong trabaho. Dapat, before ka nag-apply, nagpaampo na kadaan. Amen? Amen. Kaya nga naman, this is a commandment of direction. Usahay, this is ako, waman ko ni Agi og kitang gitawag nga, kamo, gracias sa Ginoo, especially mga young people nato karon nga diri mo nag young people, and then by the grace of God, diri mo nang aminyo, diri mo gikasal. Salamat sa Ginoo, that is a great blessing nga mahimong example ka nato. Why? Wa man ko ni Agi ana. Pero kung tanawon ninyo, ang uban, ning hawa, kaya nga naman, aron maminyo sa uban. And then, pagbalik, diri mo na, gikunis-kunis. Dagan mo siguro ta example, ana, Sir, bakit na may personal ka? Wala ako na personal. This is the direction of God. Nga kung mahimo, mga young people, focus na sa itong mga gitawag nga, mga unbeliever is not for you. Sir, gianhi man ako sa simbahan, aron maluwas. Ano dahil purpose ka ron? Dili, oy. Focus ta sa mga gitawag nga kauban nato, mga gitawag nga faithful diha sa Ginoo. Kaya ang direction ana, ang mahitabo ana, it's either pag human mo nagminyo, wala na ka. Wala na ka. Kaya nga naman, ay nahitabo man gud nga naman to yang people na hitabo nga na, di ba? Kanya dili ko maminyo dire, kay di murag di mo ko maminyo dire. Ning gawas, paggawas niya naminyo nako, di balik for how many siguro mga Sundays lang, and then wala na nagsimba.
Why? Siyempre, influensya na ng partner niya. And then sasabihin na, kung nga naman simpa pang ka diri, nga naman ko diri. Wala na. Wala na ang focus nimo. Ang directions nimo, wala na diha sa atong Ginoo. In Genesis chapter 5, verse 22, and Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughters. Choose to walk in same direction as to the Lord. Lakaw ta diha. Sama sa direksyon sa atong Ginoo. Kay kung tanawon nato, ang paglakaw nato sa uban karon wala na. Pwedeng dari, pwedeng didto. Kita focus na sa atong Ginoo. In Psalms 56 verse 13, for thou hast delivered my soul from death, wilt not thou deliver my feet from falling, that I may walk before God in the light of the living. Unta mga Kristohanon, makita sa ubang mga tao nga inyong paglakaw sa inyong kinabuhi, ang inyong pagkinabuhi, naglakaw diha Diyos subay sa Ginoo. Dili usahay ka ng nata sa simbahan, and then ang isaway sa uban, simba-simba baptist, parehas na paghihapon, palahubog. Simba-simba baptist, sugarol manghihapon. Simba-simba baptist, pero pag-abot sa balay dito, pag-abot sa lain nga lugar, murag yapon sinuotan, murag yapon unbeliever. Christians, it's either naka sa simbahan or naka sa gawas, dapat makita gihapon ng Ginoo sa atong kinabuhi. Naday young people dire ha, ayaw mo kalain ha. Pero young people ka dire, nagsuot kag tarong pag naka sa simbahan. Pag nasa gawas ka, ano nang suot nimo? Murag parehas mangyapon kasi young people sa uban, mga unbelievers. Unsay diferensya ninyo? Unsaon pagkabig ninyo sa kalag nila kung makita ni nga parehas rami, way kalainan. Kaya nga naman, pag nasa gawas na, unsa may ba't po sabot ninyo ang Ginoo nara dire sa simbahan, wala sa gawas? Dapat nasa gawas ka, nasa sulod ka, bisan asa ka, kuyog jud nimo ang Ginoo. Kaya nga naman, naglakaw kaniya, kuyog niya. No? Psalm 119 verse 45, and I will walk at liberty, for I seek thy precepts. This applies to the decisions of life. The Word of God reveals the will of God for our lives. Kung saan nato pagkabalo, Psalm 119 verse 105, thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. May bawanin mo kung kabubuton sa Ginoo imong trabaho, kung Domingo makasimbagyo ka. Kabubuton din sa Ginoo ang imong trabaho, kung panalitan mo ingon jud ang imong amo, magsimbagyo ka. Pag Domingo, unahon natong Ginoo. Kabubuton sa Ginoo sa atong pagskwela nga makita gyud si Kristo sa inyong kinabuhi. Kabubuton sa Ginoo sa isa ka lugar, that is your safest place kung duol gyud ka sa Ginoo. By the grace of God, sa mga wala na kaila, I'm from Cotabato City. Wa ko naanad og municipal. City boy ko sa una, no? Bisan pa atuon niya, bisan asa syudad sa Cotabato City, nakabalo ko kay nga naman taga didto man ko. And then pag-abot na ako dito, makaingon ko, Ginoo, naman kong lugar, murag di man ikabubuton nimo nako. Pero by the grace of God, how many years na ang nilabay, di rin na mo ginapuyo. Kaya nga naman, this is the will of God for me. This is the direction of God for me. Kaya kung dili pa, dugay na may wala Kabalo si Ma'am Luciana. Nakapuyo ko nila Ma'am Luciana sa una, nila Sir Ted. Pero ang kabubuton sa Ginoo, basta ang direksyon niya, diri ka, dirigyo ka. Mga young people, kung mahimo, subaya ang kabubuton sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Dili kay subay-subay ramo sa mga young people nga, kinsay gwapa, kinsay gwapo, dili na kabubuton sa Ginoo sa inyo, ha? Ang kabubuton sa Ginoo, kinsay faithful. Mga kung panalitan, itsuraan po ka, mag-faithful ka, oy! Samot ng, di na natin mag-mention. Di bitaw. Iya magyud kagwapo, depende lang sa mata sa uban. Di ba? Base makasar mo na ako. Ingon na ako, mama, gwapo ko. Imo mama lagi nag-ingon. Wala yung problema na. No? Pero here, according to the Word of God, we are wonderfully and fearfully made. We have different. Lahi-lahi ta, bisag gani ka ng kaluha, ka ng dito si Glenn, o si kisa gani, Kayarot, si Glenn, o si Alan, le ang Alan o Glenn. Pero kung tanawon nimo pag,
Kaluha man. May gani kuya Dante, wala kang nalibugan na murag na distinguish na nimo, no? Pero here kaming bago pa nakakita, ikaw Alan, ako sa unay ko, Alan, di jud mulingi. Kaya nga naman si Glenn man dito ko gitawag. Tapos min ko, si Glenny, si Alan, nagduha-duha na jud ko tawag. Dong ali diri dong. Dong na lang jud akong gitawag. Next meeting. Time naman good. Next meeting magpadayon ta bahin sa gitawag nga what? Walk in all His ways. Let us pray. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabuntagon. Salamat sa imong pulong, Ginoo. O na-praise me sa among divine service karon ikaw magpatay na bless ni sa ngalan ng Jesus.